Bakit ka nga ba nanonood ng anime? Pampalipas ng oras, sabi mo ba, otaku fan ka ba, anime lover ka ba talaga, o inasawa mo na ba siya? Kahit ano pang dahilan mo, iisa lang ang punot dulo nito. Gusto mong malibang at sumaya, hindi ba? Pero bakit tila sa anime na to ay pawang depresyon at sakit lamang ang dulot sa atin? Ano ba ang problema ng author nito? Okay lang ba siya? Kasi tignan mo pinatay niya sa story si Erwin, Sasha, Petra at buong crew ni Levi. So sino nga ulit yung pinaka-latest na naging toasted tempura ngayon sa anime? Okay, si Hanji, Sasha, at si Flock, ayun, Duds din. Well, baka isa ka sa ines o galit kay Flock dahil dinulungan niya si Erin sa pagsasagawa ng rumbling, pero ang hindi ko maintindihan kung bakit kinikilig ka pa rin kay Annie na pinatay ang buong crew ni Levi. Sa last episode ng season 3 makikita pa natin na si Flock ay galit na galit kay Erin sa desisyon na ginawa nilang si Armin ang iligtas sa halip na si Commander Earth. This is so... this scene is so fucking intense. But to shake things up, hanggang sa huling buhay ni Flock ay pinotektahan niya si Eren at ang plano nitong rambling. Yan yung mga little stories na nagdadagdag ng spy sa Attack on Titan na di napapansin ng karamihan. By the way, meron pang mga mamamatay sa susunod na chapter. At dapat ko mong sabihin sa'yo na hindi ko maniniwala kung sino yung mga susunod na mamamatay kasi come on, alam naman natin na parehas na hindi talaga kapani-paniwala ang mga nangyayari sa anime na to. Well, habang ginagawa ko ng video na to ay broken hearted kami ng jowa ko. Sana ikaw din may jowa dahil ang namatay sa last chapter ng Attack on Titan ay walang iba kundi ang protagonist, antagonist ng anime na to na si Eren Yeager. Ha? Ano ulit yun? Tama ang dinig mo. Si Eren ay namatay sa last chapter ng Attack on Titan. Kahit ano pang iniisip mo kay Eren, masama siya, mass murderer, artista. Nani? Siya pa din ang pundasyon ng kwento. At honestly pare, kung wala siya, walang Attack on Titan. At kung wala ako, walang pogi sa mundo. Saan po kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Kay Eren umiigot ang buong mundo. Hindi, mali. Kay Eren umiigot ang buong kwento. O dapat ko bang sabihin na si Eren ang nagpapaikot sa kwento? Well, manatili ka lang nakatutok dahil magugulat ka kung sino ang pinakakilalang YouTuber sa buong mundo ang baliw din sa anime na to. So keep watching. Bakit nga ba namatay si Eren? Nalaman niya si Jan ang mahal ni Mikasa. Sa final chapter, tagumpay na naisagawa ni Eren ang plano niyang rumbling at napatay niya ang 80% ng tao sa mundo. At dahil dito, wala nang pagbibilihan si Armin at Mikasa kundi ang patayin ang pinakamamahal nilang si Eren. Ginamit ni Armin ang kapangyarihan ng Colossal Titan upang labanan ang kakilakilabot na Founding Titan ni Eren habang si Mikasa ay pumasok sa loob ng Founding Titan at pinugot ang ulo ni Eren. Ang kapalit ng pagkamatay ni Eren ay ang pagkawala ng ipinangako ni Kaetano na 10,000 bawat pamilya. Hindi, joke lang. Ang kapalit ng pagkamatay ni Eren ay ang pananatiling buhay ni Armin at Mikasa. Sila ang mga tunay na innocent victim dahil si Eren ay aware sa mga nangyayari mula pa lang nung umpisa dahil siya ang may kagagawan ng lahat kagaya ng ipinakita sa Season 4 Part 2 na ginamit niya ang kapangyarihan ng The Attack Titan upang mag-time travel at ayusin ang lahat ng naaayon sa kanyang plano. Kung lalaki ka tas crush mo si Levi, okay lang, at lalong okay kung babae ka tas crush mo si Levi kasi hanggang sa huli buhay siya. Pero bukod sa bulag na isa niyang mata, nagkaroon din na diferensya ang isa niyang paa. At sa tuwing magpapakita na lang si Erwin kasama ang mga namatay na Serbi corpse, sobrang nangingilabot yung pakiramdam ko. Lalo na tong scene na to, iniyakan ko yan ng kagaya ng pag-iyak ko nung namatay yung aso namin. Nakatabi ko nang natutulog. Kaya mapabilisan nyo, madami pang maiiyak sa scene. Dito mismo sa picture na to, makikita mo na totoo ang pinagsasabi ko at hindi ako gumagawa ng kwento, baka ipasipa kita sa kanya. At ayan, nakikita mo, ha? Oo, buhay ang pinakamamahal mong si Gabi. At si Falco ay humihinga din. Ang tinaguriang Isayama-san na si Raira ay buhay, tumitibok pa din ang pulso at sumisipa hanggang sa kahuli-hulihan chapter ng Attack on Titan. Si Historia ay buhay dahil naiwan lamang siya sa Paradise Island nung nagkumpisa ang rumbling habang ipinapanganak niya ang kanyang sanggol. Siyempre, kanino ba yun, diba? Si Jan naman ay ikinasal kay Mikasa. Hindi, joke lang. Si Jan at Connie ay parehas na mga naging abnormal Titan.
Hindi ganyan yung tsura ni Jan, ganito. At ayan si Connie. Well, kahit pa naging Titan sila, hanggang sa huli, they're still alive and kicking. Maging si Annie ni Armin, bakit? Meron bang Annie ni Connie? Si Annie ay buhay hanggang last chapter, kaso wala na nga lang ang kanyang hat female Titan form. Baka tinatanong mo na nagkatuluyan nga ba sila ni Armin? Hoy, naglalampungan nga sa kalagitnaan ng rumbling habang may mga napipisang mga tao. Paano pa kaya pagtapos na? Well, mula pa lang noong unang episode ng Attack on Titan ay alam na natin na mapupuno ito ng sakit, suliranin, kabagabagan, walang yan, ano ba? Wala bang masaya bukod sa kanya? Na masaya habang nasasaktan tayo? Ha? Sa kabila ng tragic ending nito, nakakabigla pa din na madaming natirang buhay hanggang sa last chapter, which is again, reasonable naman dahil kung marami pang namatay sa mga kaibigan ni Eren, hindi magiging matagumpay ang plano niya. So ano nga ba yung tunay na plano ni Eren? Hindi mo yung video na ilalabas ko tungkol dyan at promise, mapapa what the fuck ka na lang sa gut-punching na plot twist nito. Hey yo, what the fuck? Sino nga ba yung international YouTuber na baliw din sa Attack on Titan? Well, walang iba kundi ang may 100 million plus subscribers na si PewDiePie. It's me! It's me again! It's me again! Are you fucking kidding? May paborito ko bang anime na gustong malaman kung ano ang mga susunod na mangyayari pero tamad kang magbasa, gusto mo lang makinig at manood? Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa'yo. I-comment mo lang dyan sa comment section ang request mo at sisiguraduhin kong mare-review natin yan at magagawa natin ng video. Susunod na video ay tungkol sa kung napatay nga ba ni Levi si Zeke. Kaya bago pa kayo mag-iwalay ng jowa o magsabakarakarakarayb ka na dyan, pindutin mo na ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. So, see you on the next one. Thank you for watching.